generation in tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, let's sing. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, let's sing to the Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Come on, let's sing. You are good. Minsan pa po, samahan niyo po kami sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalms chapter 103, verses 1 to 5. Praise the Lord, O my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassions, who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Minsan pa po sa ating mga tahanan, patuloy na sambahin natin at itaas ang pangalan ng ating Diyos ng buhay. Samahan niyo po kami na purihin ang ating Diyos. Hallelujah. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain, wala nang sa'yo'y maihahambing, awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain, wala nang sa'yo'y maihahambing, awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain, wala nang sa'yo'y maihahambing, awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y Sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko.
pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat, Lord, sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo, Lord, sa buhay naming lahat, Panginoon. Lord, sa umaga po na ito, sa araw po na ito, dalangin po namin na patuloy namin kayong maranasan, patuloy ka namin makilala at makita, Lord, yung kabutihan mo sa buhay namin. Lord, sa aming pagpupuri at pagsamba at sa pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, Holy Spirit, Ikaw nga po ang siyang patuloy na sumama sa amin at maranasan namin. Lord, pagpalain niyo po ang puso ng bawat isa, sa lahat ng taong gagamitin mo, Lord, sa araw na ito, pagpalain niyo po kami. Lord, sa mga pamilya na dumadalo, Lord, sa sambahang ito, Panginoon, Ikaw nga po ang siyang patuloy na mag-bless sa bawat isa sa aming mga puso, aming mga pangailangan. Lord, maraming salamat po at patuloy niyo nga po na linisin ng aming mga puso, aming isip, Lord God, sa lahat ng hindi nararapat para sa inyong harapan, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Patuloy po kaming magpupuri at magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, alam po namin na ang lahat ng aming papuri at ang aming mga panalangin ay naririnig mo, nakikita mo kami, Panginoon. Lord, patuloy po kaming magbitiwala at pangahawakan ng inyong mga salita at mga pangako sa amin, Lord God. Maraming salamat po. Ito po aming panalangin na may papuri at salamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Mateo chapter 13 verse 44 to 46. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim. At sa kanyang kagalakay, yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik, at binili ang bukid na yaon. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay yumaon siya at pinagbili ang lahat niyang tinatangkilik, at binili yaon. Sige po, magandang araw po sa bawat isa. Dadako na po tayo sa ating scripture reading. Pakibuksan po ang ating Biblia sa Lucas 16 verses 19 to 31. Ulitin ko po Lucas 16 verses 19 to 31. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Ang mayaman at si Lazaro. Ang sabi po dito, may isang mayamang nagdamit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw.
At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa pintuan ng mayaman upang mamulot ng kahit mumog na huhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, "Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis sa kahirapan, ngunit ngayon inaaliw siya rito. Samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparinig." At sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipamamanhi ko po sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, paparoonin nga ninyo siya upang malaman sila at hindi sila humantong sa dakong ito ng kaparusahan." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon." "Hindi po sapat ang mga iyon," tugon niya. "Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan." Sinabi sa kanila ni Abraham, "Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay." Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng banal na salita ng Diyos. You stood before creation, eternity in your hand. You spoke the earth into motion, my soul now to stand. You stood before my failure, carried a cross for my shame. My sin way upon your shoulders, my soul now to stand. So what can I say? What can I do? But over this hurdle, God, completely to you. So I'll walk upon salvation, Spirit alive in me. This life to declare your promise, my soul now to sing. So what can I say? What can I do? Over this heart, oh God,
the one who gave it all. I send my soul, Lord, to you surrendered. All I am is yours. All I am is yours, and all I am, all I am is yours. Tayo po muna ay magkaroon ng panalangin, ng pagpupuri at pagsamba sa ating makapangyarihang Diyos bago po ang pagbubulay ng kanyang mga banal na salita. Manalangin po tayo. O Diyos, aming Ama sa langit, sambahin po kayo sapagkat kayo ang lumikha ng lahat ng bagay ng langit at lupa at kayo rin po ang nagbigay ng buhay sa amin. Nararapat lamang po na kayo ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nararapat lamang na isuko namin sa inyo ang aming buhay to say that we surrender everything to you kasi po sa inyo lamang dapat namin ialay ang aming mga buhay. Nagpapasalamat din po kami sa aming Panginoong Hesus na unang nag-alay ng kanyang buhay para sa amin upang kami po ay maligtas. Kaya tanggapin niyo po ang aming pagpupuri sa inyong kabutihan, sa inyong pag-ibig, sa inyong katapatan sa amin at sa inyong patuloy na pagsama sa amin. Sa inyo ang aming parangal, papuri maging po sa araw na ito at sa buong buhay namin hanggang sa walang hanggan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Blessed November po sa ating lahat. Ngayon pong buwan ng November, lalo na ngayon pong unang araw ng buwan, ay inaalala po natin yung ating mga mahal sa buhay na nauna na po sa atin. Siguro po marami sa atin ay meron ng ganyang karanasan. Kami po ay ganoon din. Hindi po naman masama na lalahanin ang ating mga mahal sa buhay na nauna na sa atin. Basta na ayon sa Biblia, ngunit ang hindi po natin dapat gagawin ay yung pagsali sa Halloween. Kasi po ito ay hindi galing sa Diyos. Ngunit ngayon pong araw na ito, sa pagbubulay natin ng salita ng Diyos ay pupunta rin tayo sa libingan ayon sa kwento ng Panginoong Hesus at yung paghahanda sa kabilang buhay. Ang ating nga pong talata ay matagpuan ay nasa Lucas kabanatang 16 mula po sa mga talatang 19 hanggang 31. Ang una po nating mababasa dito ay yung buhay sa lupa. At ganito pagkakasabi doon po sa verses 19 to 21. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. So dito po sa ating unang binasa, makita po natin yung pagkakaiba ng dalawang tao o ng buhay ng tao dito sa lupa. Merong napakayaman at nagdaramit ng mamahalin. Posible po ang kanyang mga damit ay laging ditatak at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Wala po siyang pagkain na hindi sagana. At may malaki po siyang bahay. Yung kabila po naman si Lazaro ay sinasabi po rito walang makain. Tapos ay tadtad siya ng sugat, meron po siyang sakit. At wala siyang bahay, doon lang siya sa pintuan ng mayaman na hihiga at natutulog. Wala rin po siya makain, naghihintay lamang po siya ng mga mumo na mahulog mula sa hapag ng mayaman. So ganyan po ang buhay ng tao sa ngayon at maging ang Panginoong Hesus ay naobserbahan niya po noong panahon na pumunta siya rito sa lupa. At siya rin nga po ay naging mahirap. At mayroon pong mga iba-ibang dahilan bakit naghihirap ang tao. Ngunit hindi na po natin yun mapag-aralan sa ngayon.
At ngunit po ang pagkakaibang ito sa buhay sa lupa ay meron ding pagkakatulad na binabanggit dito. Yun po ay makikita natin sa verse 22. Ang sabi po ay namatay ang pulubi at siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. So ang pagkakatulad po, mayaman mo mahirap, may pinag-aralan o wala, ano man ang katatayuan sa buhay, sila po ay parehong namatay. Posible po nang nauna rito ay yung pulubi kasi siya po yung unang binangkit dahil nga wala siyang pampagamot, mahirap ang kanyang buhay. Posible po na kuminsan siya, dito siya yung nauna. Ngunit hindi naman po laging ganon. At hindi nga binabangkit kung siya ay nilibing. Basta ay namatay, ngunit sinabi ay nawala na siya sa lupa. Ngunit yung mayaman, sabi po siya ay inilibing at namatay din po. Ngunit ang buhay po sa lupa ay hindi siyang katapusan. Meron po sinasabing buhay sa kabila. Ang tinatawag po dito yung life after life o life after death. At ganito po ang sinasabi, dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal yung pulubi. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Kita po natin ang kinahantungan ng mayaman na ito isang matinding paghihirap sa apoy at sa kanyang matinding paghihirap ay nag-request pa nga siya na kahit yung dulo ng daliri ni Lazaro ay isawsaw sa tubig at ilagay sa kanyang dila para maibsan ang kanyang paghihirap. So ibig sabihin po talagang napakahirap doon na kahit konting lunas lamang ang hinahanap ng mayaman. Ngunit ang nakakalungkot po dito, sinasabi na wala namang pwedeng gagawin na si Lazaro. Kaya kumisan po yung sinasabi ng iba na pag namatay ay rest in peace na, hindi pa rin po. Kasi kung ikaw ay napahamak, punta sa walang hanggang kaparusahan, hindi ka pa rin matatahimik. Ang nakakalungkot po dito ay nangyari sa mayaman. Hindi niya napaghandaan ang kanyang kabilang buhay. Posible po sa kanyang pamumuhay ay mas nakafocus siya sa kanyang kayamanan. Posibleng nauna na ang kanyang kayamanan sa buhay o dahil sa kanyang kayamanan, nalimutan na niya ang Diyos sa kanyang buhay. Ngunit si Lazaro po naman ay napunta doon sa piling ni Abraham. Sinasabi po ng iba sa interpretation na ito po yung paradise na doon din dinala ng Panginoong Yesus yung magnanakaw na humingi sa kanya ng awa nung po sila ay nakapako sa krus. Sinabi niya, ngayon din makakasama kita sa paraiso o isasama kita sa paraiso. Hindi po naman ibig sabihin na kung mayaman, papunta agad sa kapahamakan sa walang hanggan. Hindi naman ibig sabihin kung mahirap ay papunta ka na agad doon sa kaharian ng Diyos. Nakakalungkot nga po kung yung mahirap dito sa lupa ay maghirap pa doon sa kabilang buhay. At nakakaawa naman yung mayaman na sagana rito sa lupa, ngunit naghirap naman sa kabilang buhay. Ngunit hindi po naman lahat ng mayayaman ay kaganoon. Si Abraham po ay mayaman din at alam po natin na siya ngayon ay nasa piling ng Diyos. Si Lazaro po naman, magandang kanyang halimbawa na sa kabila ng kanyang kahirapan, sa kabila po na siya ay may sakit at wala po siyang makain, wala siyang damit. Siguro nga po, kahit sa ukay-ukay, hindi siya makabili. Ngunit may tiwala po siya sa Diyos at nagtiwala siya sa Panginoon, kaya nga po siya napunta sa kaharian ng Diyos. So napakaganda po itong halimbawa sa atin ng mga mananampalataya na kuminsan kung dumaraan tayo sa pagsubok, kung minsan po ay tayo ay walang halos makain, kung tayo po ay nagkaroon ng karamdaman, kung tayo po ay hindi pinapansin ng tao, sabi rito ay yung kanyang sugat ay dinidilaan na lang ng aso.
Ngunit sa kabila po noon ay meron siyang pananalig sa Diyos. Umasa po siya na balang araw ay matatanggap din niya ang kaluwalhatian sa piling ng Diyos sa kabila ng kanyang paghihirap. So napakaganda po niyang halimbawa na dapat nating tularan. So kung meron po sa atin dito ngayon na dumaraan sa paghihirap sa buhay sa iba't ibang kadahilanan at minsan natatanungan natin ang Diyos, nanlulupay-pay tayo, alalahanin po natin yung story ni Lazaro na naging matatag siya, nagpatuloy po siya sa kabila ng kahirapan. At ayon sa story nga po, siya ay napunta sa piling ni Abraham. So po yan ang mga ilang sa aral na makikita natin dito. At sa pangyayari po ito, ang panghuli yung habang nandito sa lupa ay dapat mo may paghahanda para sa kabilang buhay. Kasi po ang kamatayan nga po ay tiyak. Meron lamang po ilan na hindi namatay dito sa lupa na kinuha na ng Diyos gaya nga ni Enoch na minsan pinag-aralan natin, at si Elijah na sinundo po siya ng karwahing apoy. Maliban po doon ay wala na pong ibang hindi na dumaan sa kamatayan. At kung hindi darating po agad ang Panginoong Yesus, tayo ay daraan din sa kamatayan. Kaya ang paghahanda po dito ay mayroong mungkahi yung mayaman kay Abraham doon po sa verses 23 to 28. Ang sinabi po niya, ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipinapakiusap ko pong papuntahin mo lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po niyo siya upang sila bigyang babala, upang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, iyon ang kanilang sundin. So dito po ay naisip ng mayaman na namatay na nga at nahatulan na meron pa siyang 5 kapatid na nangangailangan din ng tulong, na kailangan makapaghanda. Siguro nakalimot din sila sa Diyos. At sabi niya kailangan silang mabigyan ng babala upang hindi sila humantong dito sa dakon ng pagdurusa. Ngunit sinabi nga ni Abraham na meron na silang mga banal na kasulatan doon. At dito sinasabi rin po na hindi na pwedeng pabalikin si Lazaro na siyang request ng mayaman na nagdurusa. Kaya isang aral din po ito na yung mga namatay na ay hindi na pwedeng bumalik dito sa lupa para po gumalagala. Ang isa lang po na pinabalik ng Diyos ay si Samuel noong pinagalitan niya si Haring Saul na kumonsulta doon sa espiritista. At ganoon din po si Elijah at si Moses nung nagpakita ang Panginoong Yesus doon sa Transfiguration, ay nakita din na sila ay nakabalik dito sa lupa. Pero maliban po doon ay wala nang ibang nakabalik, sapagkat ang mga namatay ay hindi na pwedeng bumalik pa dito sa lupa. Kaya po ang mga dapat mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan, hindi na yung mga namatay, tapos na ang kanilang misyon dito sa lupa. Tayo pong mga nabubuhay at may pananampalataya sa Diyos na nakakaalam ng daan ng kaligtasan sa Panginoong Yesus ang siyang dapat magsabi sa maraming mga tao tungkol sa kaligtasan bago nga maging huli ang lahat. Ngunit nagpilit po yung mayaman at ang sabi niya, hindi po sapat ang mga iyon, yung banal na kasulatan. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Ang sabi niya kay Abraham. So talaga pong nagpupumilit. Ito pong mayaman na kung pwede nga ay kahit isang namatay na nabuhay ang magpakita para po muling magsisi, magbalik loob sa Diyos ang kanyang mga kapatid. At sinabi naman ni Abraham, kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta, hindi rin nila paniniwalain kahit ang isang patay na muling nabuhay ay pupunta, hindi pa rin sila maniniwala. So ito po ang sagot doon. So ibig sabihin talagang kung minsan kahit nga po merong mga himala at may nabuhay na patay, hindi pa rin naniniwala ang tao tungkol sa kaligtasan. Hindi po ba?
Kung minsan may nababalitaan na mga patay na hindi naagnas, ang ginagawa po ng mga tao ay ginagawang Diyos-Diyosan at sinasabing nilang iyon ang nagpapagaling sa kanila. Ginagawa nilang mga idols, yung mga bagay na yun. Kaya po, kahit na walang nabuhay mula sa mga patay, at ang totoo nga po ay meron na. Ang Panginoong Hesus ay nabuhay na mula sa mga patay. At meron tayong kompleto ng banal na kasulatan. Kaya sapat na po yun para ang tao ay makapaghanda sa kabilang buhay. Kaya po itong kwento pong ito ay sinabi ng Panginoong Hesus sa maraming mga tao. At hanggang ngayon ay naririnig nga po natin upang una, tayo po ay makapaghanda doon sa kabilang buhay. Alam po natin na ang kamatayan ay tiyak na darating. Sa pag-alala nga natin ngayon sa mga mahal natin sa buhay na pumanaw na, ay nagpapaalala sa atin na talaga pong ang kamatayan ay tiyak na darating. Ngunit, salamat sa Diyos na pagkatapos ng kamatayan ay meron pong kabilang buhay na pwede tayong maasahan. At mas maganda po yung kalagayan natin doon, kagaya po ng nangyari kay Lazaro. Kaya po sa ngayon ay patuloy nating parangalan ng Diyos na sinabi niya ito upang tayo ay makapaghanda at higit sa lahat siya ay namatay doon sa krus para tayo ay tubusin, maligtas sa ating mga kasalanan. Ginawa ng lahat ng Diyos ang kanyang paraan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan at nasa atin lamang po ang pagpapasya at nawa po ngayong araw na ito ay muli po tanggapin natin ang paanyaya ng Panginoong Hesus na siya ay kumakatok sa bawat pintuan ng ating mga puso at anyayahan natin siyang maghari at maging tagapagligtas natin bago maging huli ang lahat. Nawa po lahat tayo ay makapaghanda at ibahagi natin sa iba ang kaligtasan ng Panginoong Hesus upang sila ay maging handa din sa kanilang pagharap sa Diyos. Muli po ang pagpapala ng Diyos ay sumating lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tayo po ngayon ay dumako na sa pag-alala sa Panginoong Hesus sa pamagitan ng banal na hapunan. Muli po ay handa natin yung ating mga kukunin na bahagi sa tinapay at sa juice natin pong inihanda. At kung maaari po ay yung ang buo nating pamilya ay atin pong tipunin at ang tatay ang siyang mamahagi. Kung ang ating pong anak ay nakakaunawa na tungkol sa pag-alala sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, ay pwede po silang kumuha din ng kanilang bahagi. Muli po sa puso natin ang pag-alalang ito na minsan natin ginagawa tuwing unang linggo ng buwan. Manalangin po tayo. Ama namin sa langit, salamat po sa pagkakataong ito na alalahanin namin ang kamatayan ng aming Panginoong Hesus at ang kanyang muling pagkabuhay sa pamamagitan po ng banal na hapunan. Salamat po na sa pag-alala ng maraming mga tao ngayon sa mga mahal nila sa buhay na nauna na, ay nararapat lamang kayo ang una naming aalalahanin na namatay sa pamagitan ng pagkuha namin ng aming bahagi sa tinapay, sapagkat ang inyong kamatayan ay naging daan ng aming kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sapagkat binibigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap sa Panginoong Hesukristo. Namatay siya dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi ng kasulatan. Mga minamahal, tanggapin natin ang ating bahagi sa tinapay ng Panginoon bilang pag-alala sa kanyang kamatayan sa mga sandaling ito. Muli po tayong manalangin para po sa pagkuha natin ng ating bahagi sa saro ng Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos, na sa pag-alala po namin sa aming Panginoong Hesus, ay hindi na namin kailangan pumunta pa sa libingan upang siya ay dalawin, sapagkat wala siya sa libingan. Wala kayo, Panginoong Hesus, sa libingan. Kayo ay nabuhay na muli. Kayo nagtagumpay laban sa kasalanan at laban po sa kamatayan.
Kaya po hindi kami nangangamba kahit po inaalala namin ngayon ang araw ng kamatayan ng maraming mga tao. Hindi po kami nag-aalala sapagkat sa inyo meron pong buhay na walang hanggan. Pinupuri po namin kayo at nais po namin itong bigyan ng pag-alala ang inyong kamatayan, ang inyong pong pagkabuhay na muli at ang inyong pangako na muling babalik sa pagkuha po namin ng aming bahagi sa saro ng Panginoon. Tanggapin po natin ang ating bahagi sa saro ng Panginoong Jesus. Huwag na kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin, sabi ng Panginoong Jesus. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid, ang sabi niya. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, sabi ng Panginoong Yesus, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kung kayo'y saan ako naroroon, makapiling ko rin kayo ng walang hanggan. Purihin ang Panginoong Yesus sa mga sandaling ito at patuloy nating ipahayag ang ating pagpupuri sa ating mga awitan, panalangin at patuloy na pagsamba sa Kanya. Sama-sama po tayong umawit at patuloy po nating papurihan, sambahin ang ating Diyos na buhay sa araw na ito. Samahan niyo po kami sa pag-awit. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease
Mga pinapahalagahan, core values. Sa ating pagpapatuloy na pananampalataya at paglago, ay huwag po nating kakalimutan ang mga sumusunod na pinahahalagahan. Una, maparangalan ang Diyos, to glorify God. Unang Korinto 10 verse 31. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Pangalawa, maging katulad ni Kristo sa pamumuhay at paglilingkod, to conform to the image of Christ. Roma 8 verse 29. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili Niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Ikatlo, ang gawing alagad ni Kristo ang lahat ng tao, to make disciples for Christ. Mateo 28 verses 18 to 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Magkaroon po tayo ng huling panalangin at tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos. Manalangin po tayo. Salamat po, Diyos, aming Panginoon, na kayo ang sentro ng aming pagpupuri at pagsamba sa araw po na ito. Patuloy po namin kayong pararangalan sa aming mga buhay at nawa po patuloy kayong maging una at first love namin sa buhay po namin. Kayo po, Panginoon, ang maghari sa inyong iglesia, maging sentro sa inyong iglesia at maging po sa bawat pamilya na ngayon ay sumasama sa Family Sunday Worship. At tanggapin natin ang tagubilin ng Panginoon. Ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo na magkakalob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa Kanyang habag sa atin. Kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Agawin ninyo ang iba upang mailigtas sa apoy. Ang iba na may kaawaan ninyo ng may halong takot. Kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang nabahiran ng kahalayan. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula ngayon, noong una pa man at magpakailanman. Pagpalain tayo ng Diyos at ingatan, bigyan tayo ng kapayapaan, kalakasan, kagalakan at samahan niya tayo hanggang tayo'y naglalakbay dito sa mundo. Purihin siya sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Minsan pa po, samahan niyo kami sa inyong mga tahanan at manatili tayong ligtas at purihin pa rin natin ang ating Panginoon ng Diyos at ang batong hindi matigilan.
Yeah.